Sabi ni Amancio Mengulio, hindi ko maintindihan, Boss Mark Ramos, kung abogado ba itong si 10K Cayetano, palibhasa DDS kasi siya, Boss Mark. Sabi nga po nung iba, hindi naman po sa akin nanggaling. Ano po? Lowest rank ng pagiging abogado po, mga kababayan. Kasi kung matalino ka, naniniwala ako kung matalino ka, hindi ka magbibitaw ng mga salita nung babawiin mo din. Pang-ilang bawi na ni Rodante Marcoleta. Una yung there is no such as West Philippine Sea. Kinabukasan na himasmasan nung nakita niya galit ng mamamayang Pilipino. Sumunod yung i-give up yung KIG. Bawi na naman. Bawi na naman. Hindi ko naman po sinabi na i-give up yung KIG. Pero tapos ito yung mga ganyan na hindi mo dapat sinasabi kasi malalaglag yung mga kasamahan mo doon sa grupo mo, binubulalas nila. Paano mo hindi masasabihan na hindi lowest rank? Di ba? Balik tayo dito. Yan po, hindi lang si Aplaska ang niyan, ang iimbestigahan niyan. Malamang sama po yan si Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, mga bossing. Kasi ang gulo nung nila, ang gulo nung palabas nila sa mamamayang Pilipino. Saktong pagla-live, pinuputukan daw po sila. Di ba? Kasinungalingan din, which is nanggaling kay Aplaska yung pagpapaputok. Siya yung abogado na ang pinaglalaban ay mali, sabi ni Ma'am Merly Belen. Kaya wag kayong aasta-asta diyan kay Sherwin Gatchalian, mayayari kayo niyan. Di ba mga bossing? Ngayon, doon tayo kay Erwin Tulfo po, mga kababayan. Ang hiling nung 18 marites o yung dapat ang tawag dito, Baligod 18. No, Baligod 18. Pero tama naman po Hindi dapat tawaging 18 Marines o 18 Marines yung mga yan. Kasi nga, ang sabi is, ito daw ito yung kung sino silang mga Marines na talaga 8 eh. Ayan. Dito muna tayo. 18 na mga bodyguards. Di ba pinalitan nga po nila yung pangalan? No? Pinalitan po nila yung pangalan, mga kababayan, na yung sabi, ito pong 18 bodyguards. Tapos sumunod naman, 18 kargador. Ewan ko po kung kay aviator galing yun at tinuruan si Senator Rapi Tulfo para sabihin na 18 kargador. Ngayon, yung mga Marines po, hindi dapat talaga tinatawag na mga Marines. Bakit? Tingnan nyo po, 18 bodyguards, breakdown. Siyam, dishonorably discharged. Tanggal si Bak, alis. Siyam, 5, awol. 4, hindi ni minsan naging Marines. Bakit mo tatawagin ng mga Marines? Yung sambuo na yun. Di ba? At tapos ang mga makikita mo sa mga interview, mga press ko nila, panay lang po pang maritesan lang. Kaya sakto tugma yung 18 marites ho, mga kababayan. Diba? Sakto, 18 marites ho, mga kababayan. Ang hinihiling po nila, ang request po nila, a-attend daw po sila doon sa Senate Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo kung mag-i-inhibit daw po si Senator Erwin Tulfo dahil nga po, 'di ba, pinangalanan nila. Alam naman po ng mamamayang Pilipino na yung pagpapangalan nila doon sa mga mali-maleta na yan, yun lang pong mga kumakalaban sa kanila at hindi kumakampi sa kanila. At kapag ka nga, sabi ni Jose Alvarez, kapag ka ikaw ay hindi sumang-ayon sa gusto nila, sama ka, damay ka sa mali-maleta. Diba? Ganun yung kinuwento mismo nung congressman, mga kababayan. Magkano ben? Okay. Dalawa, ano to? Dali. Bakit ganun? Dali nga. Kasi, okay. Chinek ko lang yung sales ng gym. 2,000. Ngayon mga kababayan, asa na? Nasaan na ba ako? Nasaan na ako? Ulit. Gusto nilang ipa-inhibit si Erwin Tulfo nga, mga boss chief sir. Ngayon, ang sagot nito pong si Erwin Tulfo, papayag.
Mag-iinhibit po tayo para wala pong masabi, di ba? Di ba? Yari kayo dyan. Malamang po mga kababayan, itong 18 marites na naman po na ito, mag-iimbento na naman po ito mga bossing kung ano yung idadahilan nila para hindi sila umattend dyan sa totoong Senate Blue Ribbon Committee. Pag nag-inhibit siguro yan, ibibigay kanino? Kay Rapi Tulfo, yung pagiging chairman, or may mga iba pa naman, mga senador. Di ba? Pero maniwala ho kayo, mga kababayan, kahit na yung request nila na mag-inhibit si Erwin Tulfo at ginawa ni Erwin Tulfo yan, hindi pa din ho pupunta. Yan pong 18 marites. Bakit po? Kasi ibang-iba yung magiging tanungan po dyan sa Blue Ribbon Committee ni Erwin versus doon sa Green Ribbon Committee ni Rodante Marcoleta. Kay Rodante Marcoleta, nandoon yung pag-alalay doon sa mga sa mga Marines, no, sa mga Marites. Oh, dito kila Erwin Tulfo kasama na po diyan cross-examination. Oh. Sabi ni Aviator PH, boss, balita ko nagkaso si Congressman Adjong tapos may danyos na 25 million. Loko, nagkautang pa. Correct. Eh sabi ko nga sa iyo eh, ang danyos lang na hingin 5 milyon lang kada ulo sa kanila eh. Yung sinasabi, di umano, na 5 milyon na matatanggap o natanggap nila, galing daw po, di umano, kay Defensor. At ito pong balita nito ay galing kay Melvin Matibag, abonado pa sila. Diba, sabi ni Russell Pelobello, baka na magkamali na naman ng deliver sa Mindanao Avenue. Yung pari sa simbahan pala ng iglesia na deliver, sabi. Oh, tuloy natin. Dahil yun din po hinihingi nila sa press con, sinasabi po ni Attorney Baligot, aatin lang sila pag nag-inhibit ako. Di ba lang po? Ayun, walang problema. Matuloy lang. Di ba? Ngayon, mga DDS, magtaka na kayo. No? Kapag kayang 18 marites na yan, inimbitahan sa susunod na Senate Blue Ribbon Committee at hindi pa din pumunta, tapos si Erwin Tulfo nag-inhibit na, dapat gagamitan nyo na ng ulo, ng kokote. No? Bakit ganun? Sinunod ni Erwin Tulfo yung request nila na mag-inhibit, pero itong mga hero namin na 18 marites, hindi pa din pumunta. Di ba? Pagka kayo, ewan ko na lang. Sagad-sagad na yung pagiging uto-uto ninyo. Sagad-sagad na yung pagiging mahihina ang ulo ninyo. Kapag hindi nyo pa din naintindihan yan. Nagtataka nga ako eh. Doon kay Gutesa, nag-iisa lang yun Salasalabit at sabit-sabit pa din yung mga pinagsasabi nung si Orly Gutesa. Nag-iisa na lang yun. No? Tapos ang susunod na hakbang pa nila, ginawa pa nilang 18. Eh di parang ang lalong ang hirap ho niyan, mga kababayan,